Jason Tatum, hindi nakaligtas ang inarte kay Coach Mazzulla. Kerr, napareklamo sa physicality ng Rockets. Ngayon lang nalaman ni Butler kung bakit talaga nagkakampiyon ng Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Nasaktan si Jason Tatum sa kanyang pulsuhan sa ika-4 na quarter ng panalo ng Boston Celtics laban sa Orlando Magic sa TD Garden sa Game 1. Nanatili si Tatum sa sahig ng ilang sandali matapos ang isang matinding foul mula kay Kentavious Caldwell-Pope. Ngunit ang kanyang head coach na si Joe Mazzulla ay hindi nagpakita ng labis na simpatiya. Hindi pinayagan ni Mazzulla ang trainer ng Celtics na suriin si Tatum at galit pang sumigaw ito na bumangon. Si Mazzulla marahil ang nag-iisang head coach sa NBA na gagawa ng ganoong reaksyon sa ganoong sitwasyon. Madalas mong makita na kinakalma o pinapalambing ng mga head coach ang kanilang mga bituin kahit na hindi ito kailangan, pero hindi kabilang si Mazzulla sa ganong uri. Tungkol sa kung bakit siya naiinis, sa kanyang pananaw, pulsuhan lang ang nasaktan ni Tatum. Para sa kanya, walang dahilan para hindi bumangon agad ang 6 na beses na All-Star at magtungo sa bench o ipagpatuloy ang laro. Wala namang senyales ng injury sa ibabang bahagi ng katawan na magpapigil sa kanya sa pagkilos. Sa huli, bumangon din si Tatum at nagpatuloy sa laro. Samantala, si Caldwell-Pope ay pinatawan ng flagrant 1 foul dahil sa insidente. Hindi na ipasok ni Tatum ang parehong free throw na nakuha niya mula roon at tila ramdam niya talaga ang sakit sa pulsuhan. Nakagawa naman siya ng ilang shooting sa mga sumunod na minuto, pero may pangamba pa rin ukol sa kalagayan ng kanyang pulsuhan. Pinawi naman ni Mazzulla ang mga alalahanin pagkatapos ng laro at sinabi na ayos lang si Tatum. Sa kanyang press conference, sinabi rin mismo ni Tatum na lumabas na negatibo ang resulta ng X-ray at maayos naman ang kanyang pulsuhan. Natapos ni Tatum ang Game 1 na may 17 puntos, 14 na rebounds, 4 na assists, 1 steal at 1 block. Hirap siya sa shooting kahit bago pa man ang injury sa pulsuhan, pero nakapagtala pa rin ng madaling panalo ang Celtics. Kahit hindi naging epektibo si Tatum sa opensa, pinuri siya ni Mazzulla pagkatapos ng laro dahil sa kanyang kontribusyon sa ibang aspeto ng laro. Marahil hindi niya nalaro ang offensive game na gusto niya, sabi ni Mazzulla. Pero hindi iyon naging hadlang sa kanyang depensa, pisikalidad at pagre-rebound. Iyon ang pinakamahalagang bagay. Alam nating makakapuntos siya, mailalagay niya tayo sa posisyon para manalo, pero kailangan mong sumagot sa tawag ng depensa at pisikal na laro. Sa tingin ko nagawa niya yon, lalo na sa rebounding sa second half. Nahihirapan din si Tatum sa kanyang shooting noong mga huling yugto ng playoffs noong nakaraang taon. Binawi niya ito sa pamamagitan ng kanyang depensa at pagre-rebound, at ganun din ang nangyari sa laban kontra Magic. Gayunpaman, kakailanganin ng Celtics na bumalik sa forma si Tatum bilang scorer ngayong postseason, lalo na't may iniindang injury sa tuhod si Jaylen Brown. Maaaring hindi na niya maipakita ang parehong produksyon na ipinamalas niya noong championship run, at tahimik din ang naging laro niya laban sa Magic. Nagtala lamang ng 16 na punto. Kaya't magiging kawili-wiling panoorin kung paano magpe-perform sina Brown at Tatum habang umuusad ang seryeng ito. Gaganapin ang Game 2 sa TD Garden sa Huwebes ng araw. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, nabawi ng Golden State Warriors ang home court advantage sa kanilang first round series laban sa Houston Rockets sa pamamagitan ng panalo sa Game 1 sa Toyota Center noong Lunes. Hindi ito ang pinakamagandang laro sa paningin, at sinabi ni Warriors head coach Steve Kerr pagkatapos ng laro na pakiramdam niya ay bumalik siya sa kanyang panahon bilang manlalaro. Hindi sila isang typical na modernong NBA team pagdating sa pagpapalawak ng court, mabilis na laro at nag-shoot na parang umuulan ng tres, sabi ni Kerr. Para silang old school, sa maraming paraan hawig sila sa coach nila. Si Ime Udoka ay isang grinder noong player pa siya, matigas siya at pisikal, at ganun din ang Houston. Sa seryeng ito, makikita mong alam nila kung saan sila may advantage, at ito ay sa paggamit ng madalas kay Steven Adams, dagdag ni Kerr. Minsan sinasabay pa siya kay Alperen Sengun, pinapapunta nilang lahat sa rebound, kaya pakiramdam ko parang nasa year 1997 ako. Ibang-iba ito sa laro ng NBA na nakasanayan natin, kailangan naming maging handa para dyan. Ganyan ang magiging itsura ng seryeng ito. Ibang klaseng hamon talaga ang dala ng Rockets kumpara sa karaniwang team sa NBA ngayon. Hindi sila takot maglaro ng malalaki at sinusubukan nilang talunin ka sa lakas imbes na sa finesse. Averaging 48.5 rebounds per game in regular season na nangunguna sa buong NBA,
Pinangunahan ng Rockets ang laban sa rebounding kontra sa Warriors. Nakakuha ang Rockets ng 22 offensive rebounds na nauwi sa 22 second chance points. Ang katotohanang umabot lang sila sa 85 puntos ay nagpapakita kung gaano kagulo at kahigpitan ng laban. Parang bumalik sa mga playoff games ng year 1990s. Maliban na lang sa ilang mahiwagang sandali mula kay Stephen Curry, matindi at pisikal ang depensang ipinakita ng Rockets laban kay Curry, gaya ng ginawa nila noong huling pagkikita nila sa regular season. Sa larong iyon noong Abril 6, tanging 3 puntos lang ang naitala ng 2-time MVP sa pagkatalo nila. Pero sa Game 1, mainit si Curry. Nakapagtala si Curry ng 31 puntos sa 12 sa 19, 6 na rebounds, 3 assists, at 1 steal laban sa Rockets. Bagamat mintis ang kanyang unang 3 tira, madali niyang nabasag ang reputasyon ng depensa ng Rockets. Pinuri siya ni Kerr pagkatapos ng laro sa pamumuno nito sa opensa ng Warriors. Grabe siya, ani ni Kerr, sa ganong klaseng pressure na binibigay ni Amen Thompson. At ng iba pa, nakagawa pa rin siya ng mga kamanghamanghang play at syempre siya ang bumuhat sa amin sa opensa kasama si Jimmy Butler. At talagang maganda ang playoff debut ni Jimmy Butler para sa Warriors. Nagtala si Butler ng 25 puntos sa 10 sa 19 na shooting, 7 rebounds, 6 na assists at 5 steals sa Game 1. 6 sa mga puntong ito ay naitala niya sa huling 2 minuto upang siguraduhin na mabibigo ang Rockets sa kanilang pagtatangkang bumangon mula sa 23 puntos na deficit. Isa itong napakalaking panalo para sa Warriors at ngayon sila na ang paboritong manalo sa seryeng ito laban sa second-seeded Rockets. Ang Game 2 ay biglang naging must-win para sa home team at lahat ng pressure ay nasa kanila na pagharap muli sa Warriors sa Toyota Center sa Huwebes. Ang isang season na may maraming pangako para sa Rockets ay nanganganib ng matapos ng mas maaga kaysa sa inaasahan nila. May 2 salita na pinakamagandang naglalarawan sa malaking panalo ng Warriors laban sa Houston Rockets noong Lunes ng araw. Organisadong kaguluhan. Paulit-ulit na binanggit ang katagang ito ng star forward ng Golden State na si Jimmy Butler matapos ang panalo kontra Houston sa Toyota Center. At marahil ito rin ang temang sumasagisag sa mga team ng Warriors noon, ngayon at sa hinaharap basta't may isang karaniwang denominador, si Steph Curry. Magaling ako sa organized chaos kasi alam ko kapag paparating na ito at iniisip ko na balik na tayo just in case. Pero siya si Curry, kamangha-mangha siya sa loob ng organized chaos, sinabi ni Butler sa mga reporter pagkatapos ng laro. Sa tingin ko nakakakuha siya ng isang kamangha-manghang shots o nakakagawa siya ng napakagandang tira para sa sarili niya o para sa iba. Gusto ko talaga ang organisadong kaguluhan, hindi ko itatanggi kasi walang nakakaalam kung ano ang susunod, kahit ako, kahit ang coach. Ang tanging taong nakakaalam kung ano ang lalabas mula sa organisadong kaguluhan ay yung taong lumilikha nito. Ang opensa ng Warriors kahit noong rurok ng kanilang dynasty sa pamumuno ni Curry, Kerr at Draymond Green ay kilala rin minsan sa pagiging turnover prone. Gayunpaman kadalasan ay may isang Curry flurry na sumisibol mula sa kaguluhan at siyang nagiging susi sa panalo. Bahagi pa rin yun ng recipe ng tagumpay sa ika-16 na taon ng opensa ng Warriors na pinangungunahan ni Curry. Nabubuhay kami o namamatay sa organisadong kaguluhan na yan, pagtatapos ni Butler. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa depensa ng Rockets at sa paghanga ni Butler kay Curry na makawala sa organized chaos sa mga mahihirap na laro na naging daan para sa kanilang tagumpay?